Praise God. Maaari po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Amen? Praise God. Hallelujah. Amen. Yes, Sir God. Amen. Sabi nga, di ba, na hindi ito isang aksidente kung bakit tayo naririto. Amen. Amen. This is an opportunity and a privilege to worship Him. Amen. And to glorify His name in this morning. Amen. Sabihin nyo nga po sa inyong mga katabi. Amen. Ako'y nagagalak na ikaw ay aking nakita. Wow, pakalalim naman pala. I'm so glad that you be here. Amen. Ayun, in English ka na. Amen. Minsan pa sabihin nyo sa inyong katabi. Amen. Amen. Napakaganda ng inyong ngiti. Amen. Praise God. And as we sing this song, amen, sabi nga kanina, di ba, maging sabik tayo sa presensya ng Panginoon. Amen. Kapag tayo po ay nasa presensya ng Panginoon, may kapahingahan, amen, may kalakasan, may pag-ibig na nagmumula sa Panginoon, at higit sa lahat, nararanasan natin ang kanyang presensya sa oras na to. Amen? Amen. Tayo po ay umawit, tayo po ay sumamba sa ating Diyos sa buhay. Purihin ka, Panginoon. Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasam sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasam-asam, inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mo pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito iyong iyo. Hey! Purihin ka, Panginoon. Isa pa, ako ay narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay, inasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mo pagbisita. Panginoong Jesus,
paawitin natin. Sumasayaw na nga tayo sa Panginoon. Amen? Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mo pagbisita. O Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, we sing, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito iyo, iyo. Sumasayaw, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mo magbisita. Panginoon, malayang malaya, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito iyo, iyo. Oh, dakilain ka, Jesus. Minsan paawitin natin, sumasayaw na nga. Hallelujah! Sumasayaw na nga sa galak tumatawa. Oh, nananabik na makita, muli mo pagbisita. Awiting Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito iyong iyo. Panginoon, sumasayaw na nga, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mo pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito iyong iyo. Yes, Lord God, Jesus, maraming salamat po, Panginoon. A reading from the book of 1 Peter, chapter 2, verses 6 to 8. For in Scripture it says, "See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame." Now to you who believe, this stone is precious, but to those who do not believe, the stone the builder rejected has become the cornerstone, and a stone that causes people to stumble, and a rock that makes them fall. They stumble because they disobey the message, which is also what they were destined for. May God bless the reading of His holy word. Yes, Sir God, Jesus. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. As you promised, Lord God, that 2 or 3 gathered in your name, Lord God, you will be in the midst of us, Lord God. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, for, Lord God, kahit po dumadaan kami sa bagyo ngayon, Lord God, we know, Lord God, na Ikaw ang aming kasama. Amen? You are our Emmanuel. Heavenly Father, we thank you, Lord God, that you are our cornerstone in Jesus' name. Lord God, that you are our fortress, Lord God, our security, Panginoon. Maraming salamat. And as we declare in this morning that you are our firm foundation, that you are Lord of all and King of kings. In Jesus' name. In Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame.
but wholly trust in Jesus' name. Rise alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Oh, we sing Christ, Christ alone. We sing, oh, Jesus. In the Savior's love, through the storm, He is Lord, Lord of all. Oh, this is our prayer, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Oh, Jesus. Oh, we thank you, Lord. Oh, Jesus. Panginoon, maraming salamat, Lord God. Panginoon, sa iyo ang kapurihan, pasasalamat, Lord God. And mga kapatid, as we sing this song, let this be our prayer and a declaration that God is here, amen? That God is our firm foundation, amen? And God, He is our cornerstone, amen? Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, financial, emotional, mental, physical, and spiritual, God is always there for you, mga kapatid. And as we declare and sing this song, that Christ alone, you are in control. Come on, we sing once again. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Oh, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Oh, we sing, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. He is Lord
in you alone, and I will not be shaken. Oh, Panginoon, dear God, we will continue to build our life to Jesus. Maraming maraming salamat. Yes, Jesus.
and I will put my trust in you alone, and I will not be. For the last time, and I will build upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you. Oh, and I will not be shaken. Yes, Lord God Jesus. Minsan pa po natin palakpakan ng Panginoong Yesus sa buhay natin sa kabila ng bagyo. Hallelujah, Lord. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ng Panginoon sa buhay na ginawa mo sa amin, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami narito sa kabila ng malakas na ulan, Panginoon, Lord. Hindi kami komportable, Panginoon, dahil kami mababasa sa ulan, Panginoon. Pero narito kami, Lord, upang purihin ka, sambahin, dakilain po sa kabutihan na ginawa mo sa amin. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, kahinaan, sa mga bagay na nagawa namin, sinadya man o hindi, Panginoon, Lord God, humingi kami ng tawad sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, sa pagkakataon ito, linisin mo nga po ang aming puso, Panginoon Lord God, upang makapagsamba kami ng maayos, Panginoon Lord God. Hindi namin isipin anumang kalagayan namin sa buhay, Panginoon Lord God. Nariyan ka po, Panginoon. Anumang bagyo, Panginoon Lord God, hindi mo kami pababayaan, Panginoon Lord God. Anumang problemang dumating sa aming buhay, Panginoon Lord God. Nariyan ka po sa aming buhay. Kayo po ang pundasyon ng aming buhay, Panginoon Lord God. Salamat, Ama. Salamat, Panginoong Yesus, sa pagmamahal na ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw, Panginoon Lord God. Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon Lord God, tulungan mo ang aming puso, Panginoon Lord God, na munawaan namin ng inihanda mong salita, Panginoon Lord God. Lord, gabayan mo po, Lord, ang maghahatid ng mensahe, Panginoon Lord God, na tanging salita mo lamang, Lord. At bigyan mo ang aming puso na maunawaan namin ito, Lord God, nang sa gayon ay magamit namin sa aming buhay sa araw-araw, Panginoon. Kayo po ang angkla ng aming buhay, Panginoon Lord God. Tulungan mo po ang aming pananampalataya na maging matatag, huwag kaming bibigay. Ito po yung pamilya namin, Panginoon Lord God. Tulungan mo po yung mga nawala po dito na pabalikin mo po sila dahil kayo po ang Diyos namin na hindi nagkukulang sa amin sa araw-araw, Panginoon Lord God. Ubukin mo ang aming puso, Panginoon Lord God, na may pagmamahal sa isa't isa, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon Lord God. We thank you, Lord God, and we glorify your name. In Jesus' mighty we pray. Amen. Amen. Magandang umaga po ulit sa ating lahat, mga kapatid. Pakitignan ulit yung katabi mo. Ayan. And sabihin mo, congratulations. Yan, no, nakasama po natin tayo here sa atin pong fellowship. And again, magandang umaga po sa atin. Paumanhin po, no? I believe hindi po natin kayang i-broadcast yung atin pong fellowship ngayon dahil medyo mahina po yung ating internet. So, ang gagawin po,
no, later on, nire-record po itong atin pong fellowship ngayon, no, yung kanina po, it was being recorded, at i-upload na lang po at a later basis mamaya para po doon sa ating mga kasama naman online. Pero again, we are glad na kasama po natin ang bawat isa, no, ngayon pong umagang ito. Siguro po bago natin simulan yung atin pong fellowship proper, can I just invite each and every one of us na tumayo po tayong lahat. Ayan. Alam niyo po, yung mga ibang kapatiran natin kayo ng umaga nagpaalam na din po sa atin na hindi sila maka-attend dahil andun na daw sila sa basketball court, nag-relocate na sila dahil mataas na po yung tubig, no, sa kanila pong mga lugar. At syempre, mga iba pong kapatiran natin nagpaalam. Sabi, Pastor, hindi muna kami makaka-attend dahil gusto namin yan muna yung safety ng atin pong pamilya. So we do understand that gracious naman po tayo. Pero gusto rin po natin ipanalangin. Baka yung iba po sa inyo, nangangamba kayo, naku, okay pa ba yung bubong ko pag ano ko sa bahay? No, yung mga ari-ariya natin ay okay pa. No? Idulog po natin ang mga kaganapan pong ito sa harapan po ng ating Panginoon at lumapit tayo sa Kanya ngayon pong umagang ito. Panginoong Diyos, maraming salamat po, Father God. We thank you for your ever-abounding faithfulness sa amin pong buhay, Panginoon. And Lord, Lord, ano naman po yung aming mga alalahanin, Panginoon. Marami po kami mga dalahin, Panginoon, as we come here in fellowship. Panginoon, minsan iba sa amin nangangamba pa kung atin kami or hindi. But we are thankful, Panginoon, that you have drawn us today. And we believe, Panginoon, na kami po na inalaw mo na makapunta ngayon pong umagang ito sa fellowship ay kakatagpuin mo, Panginoong Diyos. And we also pray, Panginoon, na as this message would be recorded, Panginoon, that this message, Lord God, would really bring hope and salvation to those who will be able to hear. And we also pray, Panginoon, sa mga kapatiran namin, Panginoon, who nakakaranas po, Panginoong Diyos, ng mga pagsubok ngayon, Panginoon, hindi po naka-attend. We pray, O Lord God, that you give them comfort. You give us peace, Panginoong Diyos, na ito pong mga ulan na ito, Panginoon, ay ma-divert po doon sa mga dams namin, Panginoon, na nangangailangang mapunan, Panginoon, ng tubig. At we pray, Panginoon Diyos, alam po namin that you are a God who's in control. So from the beginning up to the end of this fellowship, Panginoon, ano naman po yung mga nangyayari sa aming kapaligiran, Panginoon, we just trust you. Ngayon pong umagang ito, Father God, we thank you for you are able and you are willing, Panginoon, just to meet us in our point of need. And even this preaching, Panginoon, ikaw pong may taas, ikaw pong maluwalhati sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus, aming Diyos. Amen at amen. Palapakan po nga po natin ang Panginoon. Ayan. Amen. And again, you may be seated sa presensya po ng Panginoon. Again, welcome po to El Jor. Again, where we exist to love God and to lead people to Him. No? Again, I'm Pastor Art Kaiton, one of the pastors here in El Jor Unified Commonwealth. At sino po sa inyo yung naka-attend nung series natin? Yan, amen. Parang naka-attend ba ako kasi hindi na maalala ng iba. No, ito pong series natin is entitled Cornerstone. No, tamang-tama po. Ito pong series po natin is a 4-part series. No, yung unang-una po, it was discussed by Pastor GV, wherein he discussed that Jesus is the cornerstone. No, siya po yung pinaka-foundation, kumbaga, no, ng atin pong pananampalataya and everything that we're doing. Pangalawa po, I discussed the source of our salvation. Diba? Ang Panginoon, He is the source of our healing and of our salvation. Yan, ang Panginoong Jesus. At pangatlo po, last week, no, Pastora Rech discussed yung builders of His temple, na yung mga tagapagtayo ng templo ng Panginoon. At ngayon naman po, no, tatapusin natin ang title po ng atin pong series dates entitled Chosen People of God. Sabihin nyo nga, Chosen People of God. Ayan, Chosen People of God. So, alam niyo po yung cornerstone, no? Nakita na po ba kayo ng, sinong familiar sa inyo sa shape na square? Sabi mo, ay, hindi ako familiar. Hello? Pag hindi pa naman kayo familiar sa shape na square, ano po ba yung pag sinabing square? Pag sinabi pong square, pantay-pantay yung apat na sides. Sa Tagalog, parisukat. No, hindi po siya parehaba kasi yung parehaba ay rectangle. O, rectangle po yan, ha? Oo, yan. Yung tatlong, ano sa Tagalog? Tatsulok sa Tagalog, di ba? Yung triangle. O, yan, mga ng Tagalog. Parang malalim ang Tagalog yata ito, Pastor. No? Pero yun pong natin is yung cube. No, sabi po nun lang ng mga philosophers and even mga scientists, ito daw cube. No, yan po ba yung pag sinabing cube? Para po yung, imagine nyo na lang, square all throughout, sa harapan, sa gilid, sa likod,
No, pantay-pantay po yan. At pagka sinabing cube, no, kahit sang ano mo tingnan, pare-parehas. No, equal sides. And ang maganda po dyan is it's not easily moved. No, hindi po siya madaling itumba at napaka-stable po niyan. No, para po doon hinihalin tulad yun pong cornerstone, no, yung panulukang bato, parang ganun po. No, and sa buhay po natin, no, mga bilang mananampalataya, napaka-importante po, no? Ayan, sige, may ano ba tayo dyan? Pa-change po. Yan, again, cornerstone na panag-usapan po natin, yung cornerstone. And sige po. Ayan, yan po yung cornerstone. No, yung cornerstone po, ito yung unang bato. Ayan, dito lang napunta na wala naman dito. Ganyan po talaga pag live. Eh. Pagka, ano po, ayan, hintayin lang po natin ng konti. Yan, sige. Oh, again, ano pong ibig sabihin ng Eljor? Lord Jesus, our Redeemer. Pag hindi mo pa alam, ma-attend ka dito, baka hindi mo alam sabihin ano ibig sabihin ng Eljor. Lord Jesus, our Redeemer. Yan pa, yan. Cornerstone, pag-usapan mo natin yung all about cornerstone. Ito po yung unang-unang bato na ilalagay doon po sa panulukan. Sabi nga, we are building on it. No, sabi na pag-usapan na natin. Sinong cornerstone natin? Jesus Christ. Wala pong iba. Ang pangalan ng Panginoong Hesus. Siya po yung pinakamahalagang bato na nilalagay doon. Yun po yung cornerstone. No? At ang pag-aaralan po natin dito po sa 1 Peter chapter 2 verse 4 up to 10. No? So pwede po ba kayo, kung meron po kayong mga Bible dyan, hindi po natin siya nilagay sa screen. But if you have your Bible, no, I'm going to read. Tayo po rin tayo ulit. Sige, para medyo ganahan po kayo ng bahagya. Ayan, yung ating pong verse would be in 1 Peter chapter 2, verse 4 up to 10. Pwede po yung mga cellphone nyo kung meron po kayo. No, kung nakita nyo po, sabihin nyo, Amen. Ayan. Okay, so nakalagay po dito, as you come to Him, a living stone, rejected by men, but in the sight of God, chosen and precious, you yourselves like living stones are being built up a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For it stands in Scripture, behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone chosen and precious, and whoever believes in Him will not be put to shame. So the honor is for you who believe, but for those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone and a stone of stumbling block and a rock of offense. They stumbled because they disobeyed the word as they were destined to. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possessions, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Let's pray and come before in the presence of God. Dear Heavenly Father, we thank you again once more for the reading of your word. We pray, Panginoon, that it would speak to us and ikaw pang mauna sa amin, Panginoon. We thank you, Lord, and we bless your name this morning in Jesus' name. Amen at amen. Sige po, palakpakan po muna natin ang Panginoon at pwede na po kayong makaupo. Ayan, sa presensya po ng ating Panginoon. Ayan. So naintindihan naman po natin yung binasa nating verse. Oo, medyo naintindihan po ng konti. Tanong ko po, ito pa yung tanong ko sa inyo. Narinig niyo na ba ito? To be or not to be? No, para pong ibang-iba pamilyar, yung kay Shakespeare po yung alam ko, Pastor, tama, meron kay Shakespeare, di ba? Yun pong sinulat niya na yung play, kung nanood kayo ng Hamlet, nakita nyo, yung to be or not to be, that is the question. Di ba? Parang kaninang umaga lang, siguro nagko-contemplate kayo ng umaga, to be or not to be, attend ba ako ng fellowship o hindi? Matutulog ba ako? Or hahanapin ako sa simbahan? Dahil ako yung preacher. Nakakahiya naman po kung hindi ako umatid, no? Baka kung online ko na lang yung recording ko. Di ba? Ang hirap naman po siguro, di ba? Kung ganyan. Pero yan po yung mga katanungan natin. Minsan,
Tsaka na lang ako attend ng fellowship pagka okay na yung pakiramdam ko. Pag okay na yung condition ko, pagka wala akong nararamdamang sakit. Kapag okay yung mga relationship ko, parang ngayon, Pastor Art, parang nagdurugo pa yung puso ko. Di ba? May mga ganyan tayong mga ganap paminsan. Hindi okay yung kalagayan ng puso ko. Pastor, parang ayoko munang lumapit sa Panginoon. Di ba? Yan again yung ultimate question, to be or not to be. No, at dun po, yung, di ba, may mga kanyang tayong mga ganap minsan sa buhay. Pastor, hindi ako pumasa sa school, hindi mo na ako attend. Hindi ko nakuha yung promotion. Hindi mo na ako attend. Di ba, ito yung request ko, hindi ako pinagbigyan. Ano ba naman si Lord? Hindi mo na ako attend. Di ba, marami tayong mga kaganapan sa buhay minsan, pero again, the ultimate question, no, are we going to follow Jesus Christ? Are we going to build our lives, no, sa presensya po ng ating Panginoon? To give you po a context, no, dito po kay Peter, no, yung pong sinusulatan niya dito na mga believers o mga mananampalataya ng Panginoon, mga Hudyo po ito. No, mga Hudyo na dahil po sa kanila pong pananampalataya because of their faith, sila po ay, kumbaga parang na-exodus or na-exile sa Jerusalem. No, at sinasabihan po ni Peter, no, na binibigyan niya ng hope. Binibigyan niya na po ng hope itong mga mananampalataya ng ito. Nakapit lang kayo sa Panginoon, ano man yung pinagdaraanan nyo. Di ba, umuulan man yan, lilipas niya yan. Di ba, nung nakaraan lang, ang reklamo natin, ang init naman. Di mo naka-attend ng fellowship. Ngayon naman, umuulan, nilalamig ka naman, hindi ka na naman a-attend. Kasi mababasa ako, Pastor. Di pa nga ito yung mga nilabahan naming mga damit. Di ba? Pero ito pong mga mananampalatayang ito, no? Isipin niyo po, yung mga believers na exile sila in Jerusalem at yun pong Roman Empire nila during that time, talaga naman pong iron fist din. No, yun pong mga Kristiyano during that time ginagawa po ay sinasabit lang naman sa poste, no, at ginagawang ilaw. Naranasan na po ba natin yun? Hindi pa. Di ba? Minsan, Pastor, ang taas na ng presyo ng gasolina, ng diesel. Ako na lang ang hindi tumataas. Pero lahat nagtaas na, yung mga bilihin, tumaas na. Di ba? Buti yung pamasahe, hindi pa naman tumataas, di ba? Pero ngayon, hindi sa nakikita, tumataas. Lahat na tumataas. Ang daming mga problema, ang daming mga ganap. No, pero si Peter po, sabi nga, he is the apostle of hope. No, bakit po siya tinawag the apostle of hope? Dahil sa tuwing siya po ay nagsusulat sa mga mananampalataya ng Panginoon, sabi niya, be hopeful. No, magalak lang kayo lagi at lagi niya pong pinupoint na ang hope natin ay na kanino? Na kay Jesus Christ. At yun po yung konteksto nitong nun pong talata natin pong binasa ngayong umagang ito, na Peter is giving hope doon po sa mga mananampalataya na exile sa Jerusalem na magalak lang kayo, magpatuloy lang kayo sa Panginoon. At ganoon din po ang pamanhik ng Panginoon sa atin ngayong umagang ito. Ano man yung mga bagay na nararamdaman natin, magpatuloy lang po tayo sa Panginoong Diyos. No, and sabi nga dyan in 1 Peter chapter 2 verse 4, as you come to Him, a living stone, rejected by men, but in the sight of God, chosen and precious. No, meron pong recurring na talata na makikita natin dito po sa verse na binasa natin. Unang-una po, living stone. At pangalawa, cornerstone. No? Ang Panginoon po sinasabi dyan that, sino po yung Him na binabanggit yan? Wala pong iba kundi ang Panginoong Jesus. Come to Him, a living stone, rejected by men, no, but in the sight of God, chosen and precious. Napakahalaga po. Sinasabi po dyan, yung you, hindi lang po tayo, kundi tayo pong buong community, tayo pong buong mananampalataya na nandito ngayon, no, sa presensya po ng Panginoon. You yourselves, like living stones, tayo po yung living stones na binabanggit dyan, are being built up as a spiritual house. Yan po yung sinasabi dyan na tayo po ay binibigkis ng atin pong Panginoong Diyos. No? We are being built up as a spiritual house. Na tayo po ay isang community po sa presensya or sa harapan po ng ating Panginoon. So, hindi po dapat tayo mawala ng pag-asa or mawala ng hope. No? Dahil tayo po ay bibigkis ng atin pong Panginoong Diyos. So, ang pag-aaralan po natin ngayon, ayan, how are we to build ito pong spiritual house na meron tayo?
No, paano po ba natin ipagtutulong-tulungang i-build ito pong simbahan na meron tayo? No, ang actually pong simbahan ay hindi po ito pong building na meron tayo, ha? Kundi tayo pong mga mananampalataya na kahit wala po itong building na ito, magpapatuloy pa rin po tayo dahil tayo po ay pinagsama-sama ng ating Panginoon. This is the spiritual house. No, hindi po itong building na meron tayo. Naku, pag umuulan, wala nang sambahan o walang fellowship. Hindi po. Tayo po na magkakasama. Kahit saan po tayo nagtitipon-tipon or nagka-gather, that is the spiritual house. Nung narinig ko nga po yung mga istorya ng iba before, Pastor, nagsimula lang kami sa ilalim ng puno ng mangga. Di ba? Pero ngayon, maulan. No, pwede ba naglalagay lang ng mga trapal? Pero isipin na po natin, ano ba yung kalagayan ng mga unang mananampalataya nung sila po ay nakilala sa Panginoon? How is it to be exiled? No, wala kang lugar na pwedeng pagdausan ng iyong pagtitipon sa Panginoon. Paano po kaya yung ginagawa nila, no? na sikreto lang, na nandoon yung fear na pag nahuli sila, na sila ay naniniwala sa Panginoon, huhulihin sila, ipapakain sa mga leon, no? Isasabit dyan sa mga poste para ipakita na ito ang kahihinatnan nyo pag naniwala kayo sa Panginoon, kay Jesus Christ. No, hindi pa naman po natin naranasan yun. Pero again, this is an encouragement being given out to us by Peter, mga kapatid. No, 3 bagay po na pag-aaral natin ngayon pong umagang ito. Unang-una is that, sabihin mo nga, I am a living stone. No, tayo po ay buhay, no, sa atin pong Panginoon. Lagi po nating pinag-uusapan yan. Sabi nga, the church is faulty, but that is not an excuse for not joining it if you are the Lord's. No, kasi minsan po iba sa atin naghahanap, ano ba naman itong simbahang ito? Parang daming mga chismoso at mga chismosa. Di maganda yung tugtugan. Yung preacher parang hindi naman ganun kagalingan. No, marami po tayong maganap sa mga buhay natin, pero alam niyo po ba, no, na nung oras pa lang na pumunta ka dun sa fellowship, imperfect na yung fellowship dahil tayo pong lahat na umaattend ay imperfect. Wala po ni isa sa atin, kapag umattend ka rin sa ibang fellowship, ay imperfect na rin yun. No, dahil lahat po tayo we are all imperfect sa harapan po ng Panginoong Diyos. At tayo po ay nagtitipon-tipon, no, sa grasya lang po ng Panginoong Diyos. No, that yes, we are faulty, meron po tayong mga kanya-kanyang mga ganap, meron tayong mga, pwede kang sa bawat isa sa atin, ano ba naman yung preacher niya, ang itim, hindi ko type. O, di ba iba sabihin, ano ba naman yan? Sobrang payat, o, di ba, marami po tayong mga pwedeng sabihin. Di ba, tumingin ka lang sa simbahan, ano ba naman yung simbahan na yan? May tabo. Di ba? Ano ba naman yan? May tulo. Di ba, minsan naghanap tayo, minsan na kailangan maging okay ang kondisyon natin bago tayo, pero hindi po yan eh. Hindi po yan. Ang mahalaga po, ang tanong ko po sa inyo, nandyan ba ang presensya ng Panginoon? Nasa kalagitnaan ba natin ang presensya ng Panginoon as we fellowship, as we worship God in spirit and in truth? Yan po ang mahalaga. No? Yung katabi mo, natutulog na ba? Praise God. No? Yung mga katabi mo minsan, Pastor, nagkakaproblema talaga ako pag nasa bahay, may insomnia ako, hindi ako makatulog. Pero pag nandito ako sa simbahan, healing comes in the name of Jesus. Nakakatulog ako, Pastor. Yung boses mo pala, pag narinig ko na, sisimula na yung bata kong pumikit at gusto ko nang bumitaw. Lord. Pero wag naman sana, wag mo naman akong tulugan, wag naman tayong tulugan. Pwede ka pong magkape doon sa likod. No, kung nakakaranas. Pero again po, no, marami tayong mga kaganapan sa ating buhay. Pero yan po ang pamanig sa atin ng Panginoon. We are chosen by God to become living stones. Sabi po dyan, again, in 1 Peter chapter 2, verse 5, you yourselves like living stones are being built up as a spiritual house to be, ano pong banggit dyan? Holy priesthood to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. No, konting ano lang po, kasi po nung Old Testament, ang mga mananampalataya po hindi pong pwedeng dumiretsyong lumapit po sa Panginoon. Kinakailangan pong dumaan muna sa mga priest or mga pare, no, para po sila mag-offer, para po lumapit sa harapan ng Panginoong Diyos. Pero ang sabi po dito ngayon, no, in the present time,
No, we are a holy priesthood. Banal po tayo. Paano po tayo naging banal? Dahil po sa finished work na yung pong ginawa ng ating Panginoon. We made holy no, sa presensya po ng ating Panginoon to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Yung atin daw pong mga pag-aalay sa Panginoon nagiging katanggap-tanggap dahil po sa tinapos ng gawa ng ating Panginoong Hesus. So we are a holy priesthood. No, hindi na po, sinasabi ni Peter doon sa mga mananampalataya, mga kapatid, hindi nyo na kinakailangang lumapit sa mga priest mismo, no? Mga Levi, no? Kayo na mismo, no? You're made holy in the presence of God. Kasi po nung unang panahon po, no, ang pagiging priest, ay hindi po yan parang pinili mo lang, kailangan po you have to be born. No, kailangan po ikaw ay nandun sa lahi ng mga Levi. Di ba? Kailangan po nandun ka sa lahi ng mga Levita para ka ikaw ay maging priest. No? At ang sinasabi po dito ni Pedro, hindi na ngayon. Di ba? Tayo po mga pinabanal na ng Panginoon, we're already priest in the sight of the Lord Jesus Christ. At tanggap na po yung ating mga pag-aalay no, sa presensya po ng ating Panginoon. Yung nga po yung binabanggit ko kanina, we are already a priestly tribe. Yung priestly tribe of Levi, yan po yung in the Old Testament. But ngayon po, no, tingnan mo nga yung katabi mo, yan, we are made holy in the sight of God. Mukha bang priest yan? Mukha bang pastor yung katabi mo? Ayan. Di ba kagaya po na sinasabi kasi din ng nakaraan, di ba? Yung pananalangin ay hindi lang po para dun sa mga pastor, kayo na po mismo ay pwede nang magpanalanginan sa bawat isa. No, hindi na po yan limited lang para dun sa iilan, kundi para po sa lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus, pwede na po tayong mag-minister. No? Yan po ang ginagawa ng mga priest during that time in the Old Testament. Ano po yan? Parang mga worship leader pala, yung mga priest before, no? So, pwede kayong yan. They were singing, they were worshiping. Pangalawa po, they offered sacrifices and also they mediated between God and His people. No? Sila po yung tagapamagitan. No? Yung nagiging tulay, nagiging bridge. At alam naman po natin ngayon, in present time, sino na po yung ating bridge or tulay? Si Jesus Christ na po. No? Hindi natin kinakailangang dumaan. So kung kahit kanina pa mga priest, or through the intercession of ni ganito or ni ganyan, hindi na po. No, diretso na tayo sa Panginoong Diyos by the intercession of Jesus Christ. Hindi po. You are important. Kahit yung minsan paghikab mo. Di ba? Naghihikab ka. May purpose po yan. Di ba? Huwag lang maging utot. Diba? Yung pag mga ganyan, lagi mo dun sa halaman po yan, mga halangan ng halaman yung mga yan. No, pero, di ba, we are living and breathing at habang tayo po ay buhay, meron pa rin pong pag-asa. No, habang tayo po ay buhay, meron pa rin po tayo dapat pag-asa. So we are not only a living stone, tayo po ay buhay no, sa presensya po ng Panginoon. Alam niyo, naalala ko po nung kami pa yung mga bata. No? Importante ba yung pangako? Nasubukan niyo na bang pinangakuan? And may mga broken promises ba na nagawa? Amen. Tayo rin ba naranasan niyo na rin bang nangako at napako ang inyong mga pangako? Amen. Di ba para sa mga bata po, napakahalaga nung mag-promise ka. Naalala ko po, no? Even si Peter, sinasabi niya sa mga mananampalataya, ito ang mga promises ng Panginoon. Napakahalaga, napaka-importante. No, lalo na po sa mga bata, pag nangako ka sa mga bata, tinatandaan ng mga bata yan. Naalala ko po yung bata pa, siyempre hindi na ako bata ngayon, no? Nung bata pa po ako, nung mga elementary, yung tito ko po kasi nakatira sa amin. At nung bata po ako, ipapakita kasi ako ng mga grades, yung ganyan. Tapos, yung tito ko sabi niya, sige, pag sa periodical exam mo, bawat perfect score mo, bibigyan kita nung parang Lego. Wow! 7 po yung periodical, 7 subjects pa yung periodical exam natin. At talagang sineryoso ko po yun. No, and lo and behold, out of dun po sa 7, hulaan niyo kung ilan po ang nakuha kong perfect score. 8, hindi naman 8. Sobra naman yung 8. Saan nagaling yung pang-8, no? Yung 7 subjects lang. Hindi naman po ako nakuha yung 7, pero nakakuha po ako ng 4. Wow!
So nung nakuha po yung 4, kasi nag-expect na siguro ng tito ko, mga isa lang siguro, o 2 yung nakuha po ako ng 4. At nung pinapakita ko na yung mga ano ko, di ba, yung tito, ito yung ano ko. Wala po siyang nagawa kasi pinangako niya, for every perfect score na meron ako, bibilan niya ako ng isang set ng Lego. Wow! So ilan po ang binigay sa akin? 4. Kasi 4 eh. Di ba? 4 po yung na-perfect ko na score. At binigay na ako ng 4. At pagkatapos po nun, hindi na siya ulit nangako na magbibigay ng Lego. Ano? Ang inano niya lang, parang papa-Jollibee na lang, ganyan na lang. O, kasi nakita niyo, naku, baka kuhanin pa lahat nito yung... pero mahalaga po yung pangako. Di ba? At importante din po kung sino yung nangako sa atin. No? Ang pangako po ng Panginoon na hindi po yan nagmamali o hindi po yan nagbabago. No? At isipin, isa rin po, no, yung pagiging cornerstone, mahalaga po ba yung mga pundasyon? Na mahalaga po yung mga pundasyon. No, na alam niyo po nung nag-work pa po ako, nung po sa company ko, meron ako mga kliyente, mga steel companies. Yung mga steel companies. Alam niyo po yung mga steel companies, ano bang ginagawa niyan? Steel. ano pa ba? Bakal. Yung mga bakal po yung mga ginagawang pundasyon. At nung natitignan ko po, yung bawat steel company na pinupuntahan ko, meron silang mga marking or mga logo doon sa bakal na nilalagay nila. No, nagtataka po ako, bakit may mga parang marking or logo na nilalagay doon sa bawat bato? Yung isa pong VP na nakausap ko, sinabi niya, ganito kasi yan art. Nasabi niya sa akin. Kasi nung mga panahon, nung mga sinaunang panahon, hindi naman mga 1940s siguro or 50s, yung mga building kasi na tinatayo ng nun before, wala namang mga marking, syempre, yung mga bakal na ginagamit. Yan, nagkaroon ng matinding pagguho dyan banda sa Manila. No? At nung nagkaroon ng pagguho doon sa Manila, yung building doon sa Manila, in-inspection nila yung mga ginamit na materyales, no, meron silang nakitang substandard na steel. Nung panahon naman po yun, gumagawa lang ng mga bakal, walang pakialam. No? At para maiwasan yun, alam niyo pong ginawa nila, nagkaroon sila ng standard na kailangan yung mga bakal na pinoproduce ay malaman kung kanino nang galing, para alam kung sino yung pwedeng balikan kapag merong mga nangyari. No? Yung responsibility, 'di ba? Yung accountability na pagka ito yung ginawa mo, kaninong bakal ba nang galing to? Ay, kaganito nang galing. Substandard itong bakal. Ito yung babalikan natin. No? At ganoon din po sa Panginoon, no, napaka-importante po una-una yung nangako at yung foundation mismo. No, yung marking, kanino ba nang galing yan? Sino ba yung nangako? Pag nako, si Pastor Rich, pag si Pastor Rich, tuto pa rin niya yan. Pero pag si Pastor Art, ay medyo iffy, medyo 50-50 siguro. No, ganyan. Pag si Pastor Rahana nangako, amen. Pag si ganito nangako, di ba minsan mga ganyan po tayo. Kaya importante po kung sino yung nangako, di ba? Yun po sa atin, yun pong marka kung sino pong nangako. Side story lang po, medyo napunta natin. Okay pa ba kayo dyan? Ayan. So, ayan po. No, tayo ay unang-una living stone and also we are a royal priest sa harapan po ng ating Panginoon. Kasi po in the Old Testament po, no, meron pong mga pagkatawag ang Panginoon. Una-una po yung mga propeta. Sino ba yung mga kilala niyang prophets? Isaiah, mga ganyan, mga sila Samuel. Yung pagkatawag po sa mga prophets, minsan, hindi po yan full-time. No, hindi po yan full-time. Parang dumaraan lang po yan kapag merong mga pangangailangan o merong mga needs. No? Diyan po yung dumalabas yung mga propeta. Yun naman pong mga wise men, sino bang kilala niyong mga wise men? Yung, hindi sa Three Kings, Magi. Ayan, tama po. No? Yung kasing, okay na, forgiven na po yan. Hindi na. Hindi kasi lagi natin sabi si Melchor, si Gaspar at si Baltasar. Wala pong sinabing pangalan sa Bible, di ba? Yung lagi pag Three Kings, yun ang sinabi po sa Bible ay mga pantas or mga magi. Yan po mga wise men. Mga nagbibigay po ng advice sa hari, no, sa mga kings and mga queens. At pangatlo po, yung mga priest. No? Yung pong mga prophets and wise men, ang Panginoon nagbibigay ng kumakausap sa mga tao. Pero yung mga priest po, sila yung dumudulog para po sa mga tao
idulog yung kanilang hinaing sa Panginoon. No, yan po yung mga religious leaders na meron po tayo in the past. But sabi ko nga po sa inyo, our great high priest ngayon po ay wala na pong iba kundi ang ating Panginoong Hesus. No, siya po yung great high priest natin at yung po mga pangako na meron ng Panginoong Diyos, yun po mga wisdom, nuggets of wisdom na meron siya ay pinangkalab niyo na po sa atin. Sa atin po mga bilang mga mananampalataya. No, mga kapatid, so napakahalaga po niya na again, yung pong nangako ay tapat, no, at yung mga sinasabi niya po ay totoo. No, karapat-dapat natin pong paniwalaan. At isa din po nag-role ng mga priest ay nagmi-mediate. No, nagmi-mediate. Ano po pag ginagawa pag mediation? Di ba sa mga barangay po? Di ba yung sa mga barangay, sino pong nagmi-mediate sa barangay? O yung lupon tagapamagitan, mga ganyan, di ba? Na pagka, kaysa pumunta pa kayo sa korte, dalhin mo natin sa barangay, pag-usapan, ano bang nangyari dyan? Kasi itong laging nakaparada sa harapan ko, itong kotse na to, meron naman siya doon sa harapan niya, doon sa harapan namin lagi pumaparada, yung mga pinag-usapan niya, mga not in good terms. No? Ayan po ang ng mediation. Also, pag may mga relational problem, hindi magkasundo, no, mga problema na stalemate, saan natin ilalagay? Dito ba? O dito ba? O dito ba? Dito ba? Parang kanta na yan tayo. Alam niyo ba yung kanta na yun? Dito ba? O dito ba? Dito ba? O dito ba? Yan na po, iba na ba? Sa bawat sulok kong takda sa ilalim ng araw. Mga ganyan. Natin, mga kapanahunan namin nila. Wag ko nang sabi. Kuli Desma, sabi ni, paboritong singer yata ni Sister Aida yan, di ba? Dito ba? Niya. Pero yun po ang mga pinag-usapan pag in terms of mediation. Ba't ba tayo napunta sa dito ba? Dito ba? Ayan, pero yun po yung role ng priest to mediate, o baga maging tagapamagitan pag sa mga not in good terms, mga relationship problems, at pag may mga stalemate, yung mga hindi pagkakasunduan, dyan po lumalabas yung need natin ng priest or ng mediator. And sinabi po dyan, no, doon po sa binasa natin kanina, that Jesus is the one reconciling man to God, no, at tayo pong mga mananampalataya, we are being led, no, yung pong mga tao, to idulog po yung atin pong mga hinaing sa atin pong Panginoong Diyos. Na tayo na po ngayon, tayo na po mga believers ng Panginoong Diyos. Diretso na po tayo dahil tayo po ay una-una na-reconcile na ng ating Panginoon. And we are given that right, the authority, no, upang maging tagapamagitan, no, sa mga iba pa pong tao at dalhin sila sa harapan po ng ating Panginoong Diyos. Kaya napaka-importante po that we get to build our lives in the presence of the Lord Jesus Christ. No, nung kami po ay bata pa, bata pa ulit. Nung bata pa, nandun po kasi kami sa canteen namin noon before. Yung tatay ko po noon ay nagtatrabaho sa construction. Kung familiar po kayo dun sa Allied Concrete Products. Diyan po siya nag-work before sa Allied. No, yun po may mga hollow blocks doon. No, at kami pong magkapatid, yung malalang yung kapatid ko dito, nakamukha ko din, pag nakita niyo po dyan. No, doon po kami naglalaro before lagi sa mga hollow block, before meron kami noon, kumukuha kami ng mga kumot, na magkapatid yung kumot, tas yung parang puting kumot, tapos may mga nakita kaming kahoy, gumagawa kami ng parang tent doon sa tuktok ng mga, mga hollow blocks. Yan, ganyan. Tapos, naglalaro lang kami doon before. No, at yung mga hollow blocks po na yan, parang ganyan po yung mga building blocks. Iba yun po yung mga ginagamit sa mga bahay-bahay po natin. No, at nakikita ko po doon, pagka yun yung laruan ko noon. Akit ako doon. Kung mga ano-ano po doon. Yun yung parang palaruan ko during that time. Pero napakahalaga po, napakatibay po ng mga hollow blocks na yun na ginagamit po para panggawa ng bahay. At nakikita ko po noon, pagka yung minsan yung checker po doon, binibilang niya yun. Sinasabi ko, paano niya kaya nabibilang to? No, sinasabi niya, kasi ganito yan, minumultiply ko yung ganito niyan, kung ilan niya nandito sa gilid, tapos sa ganyan. Ganun pala, so natututurin pala ako ng math doon sa mga ganung bagay. No, at nakikita ko po pagka binabasa niya yung hollow blocks. Bakit binabasa? Para mas tumibay daw yung mga hollow blocks. No, tapos yung po mga nasisira na hollow blocks na pong ginagawa nila doon,
pinapadaanan doon sa truck, nilalagay doon sa gitna na pinapadaanan po doon sa mga truck para gawin with hollow blocks. So wala pong sayang doon sa ano na yun. Pero ano pong ibig ko sabihin dito? No? Napakahalaga po na tayo, na bilang mga mananampalataya, ay dapat po, sinabi kanina, we are also living stones. No, nakagaya na po tayo ng Panginoong Yesus na pinag-uugpong-ugpong na tayo doon at ang atin pong relasyon sa Kanya nagiging intimate. Tanong ko po, kakilala mo na ba yung katabi mo? Katabi mo na ba? Kilala mo na ba yung katabi mo? Ayan, kung hindi mo po kakilala yung katabi mo, no, kilalanin mo naman, take time to know kung sino yung katabi mo. Ayan. Konti na lang po tayo ngayon. Nung nakaraang Sunday po, naalala ko parang medyo madami tayo, pero dahil nga po umuulan ngayon, no, medyo konti po tayo. Pero take time, ayan, to know. Ayan. No, dahil medyo intimate tayo, nagkakakilala tayo sa presensya ng Panginoon. So tuloy na po natin. Sabi po dyan in 1 Peter chapter 2, verse 9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So, binigyan na po tayo ng authority at ng mandate ng Panginoong Diyos. Una-una, pinili tayo ng Panginoong Diyos. Diba? We are a holy nation, a people of His own possession. No, yan po ang binabanggit sa atin. Hindi po para sa atin lang, ha? Ang sabi po dyan, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So, tinawag po tayo ng Panginoong Diyos, lahat po tayo ay makasalanan. At sabi nga po, sino po ba ang papunta sa impyerno? Lahat po ng tao, if you have not received the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, we are all destined to go to hell. No, wala po sa atin kahit isa. But ang sabi po dyan, but you are a chosen race. Pinili ka po ng Panginoon, mga kapatid. Napakahalaga po ng pagkapili sa atin. No, ng atin pong Panginoong Diyos. So, lahat po yan, no, we should proclaim yun pong kabutihan ng Panginoong Diyos. The goodness of God. No, the everlasting mercies of the Lord Jesus Christ, kaya po nating ipahayag ng buong puso, no, para po sa kadakilaan ng atin pong Panginoong Diyos. So again, we are not only a living stone, we are not only a holy priest, but also I am chosen. Ayan, parang winawarningan niya ata ako. Ayan, sabi ba dyan? But I am chosen by God. No, pinili po tayo ng Panginoong Diyos. No, we are all chosen by God. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are chosen. Ayan, you are chosen by God. Pinili po tayo ng ating Panginoong Diyos para po iproklama ang kadakilaan ng ating pong Panginoong Diyos. So, ito po yung nakikita lang Panginoong Diyos sa atin, na makita po natin, paano ba ako tinitignan ng Panginoon? Una-una po, we are being seen as living stones, no, being built up by God. Hindi po para mag-isa tayo. No, we are not called to be na maging mag-isa. Pag tinawag ka po ng Panginoon ang gusto ng Panginoon sa iyo, magkaroon ng relasyon. Relationship, unang-una po sa ating Panginoong Diyos with our Lord Jesus Christ. No, as a community, kaya po in-encourage natin ang bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng mga connect groups. No, for us to be intimate with one another. Alam niyo po sa mga connect groups na meron tayo, pinag-uugpong tayo ng Panginoong Diyos. Doon po nangyayari yung totoong fellowship. No, that's why we encourage each and every one of us to be a part of the connect group. Pangalawa po, we're called to become a priest. Engaging others to bring them closer. Ilapit po tayo sa paanan, sa harapan po ng ating Panginoon. And pangatlo, we are chosen. No? Kino-qualify po tayo ng Panginoon, hindi po dahil sa mabubuti nating gawa, kundi dahil sa kabutihan po, mercies of our living God, the Lord Jesus Christ. Sabi po sa Psalm 127, verse 3 up to 5, behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb, a reward. No, yun po ang pagkakita ng Panginoong Diyos sa mga anak, tayo po mga pinili niya, that we have a heritage coming from the Lord and that we have a reward. Like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. Blessed is the man who fails
his quiver with them. He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate. Kung paano pong ang arrow, di ba, ay mahalaga. Anuhin mo naman yung bow kung wala ka namang ibang babala doon sa bow. Di ba? Na yun pong mga arrows na ginagamit ay pinag-iisipan po, hindi lang yung bastang mga okay na tong ano na to, kahoy na ito. Hindi po, no, pinag-iisipan pong mabuti yan. Ano bang kahoy yung dapat na gamitin? Ano bang tip yung dapat gamitin? Bakal ba? O kahoy din ba? Diba? Nilalagyan pa po yan ng mga feathers sa dulo para po mas lumayo yung kaya niyang i-travel or i-traverse. No, sina-equip po tayo ng Panginoong Diyos. We are not only a heritage to God. No, we are not only a reward, but we are also like arrows. Na pinag-iisipan po ng Panginoong Diyos, pinaplano po ng Panginoong Diyos kung paano niya tayong pwedeng gamitin for His glory. For His glory. No, again, sabi po dyan, I am a living stone, chosen and valued. Talaga bang chosen and valued po tayo sa harapan ng ating Panginoon? Ito po ba ay bagay na pinaniniwalaan natin na tayo ay talagang pinili ng Panginoong Diyos? Sana po. Sana po, no, na makita natin na ang buhay natin ay mahalaga, na tayo po ay may silbi sa presensya ng Panginoon Diyos. Dito po sa simbahan na pinagsisilbihan po natin. Alam niyo, dito pa lang po sa simbahan natin, di ba? Sino po sa inyo ang nakatikim na ng kape dyan sa labas? Sino po ang mga nakatikim ng mga sopas na dumadaan dyan sa labas? Yung mga pandesal. No? Sino lang nakatikim dyan ng Star Margarine? Sino yung nakatikim ng mga champola dyan kanina sa lahat? Di ba? Lahat po, marami tayong may mga naghahanda po niyan. Di ba? Na gusto po natin that as we come here, maayos po yung mga upuan natin pong inuupuan. Alam niyo po ba na hindi po yan laging ganyan? Meron po mga naglilinis sa ating simbahan. Di ba meron po yung mga tumutugtog po dito, hindi lang naman yan, sige, kaya-kaya na natin yan. Nagpa-practice po yan, isang araw lang po yung practice dito, inabot kami ng madaling araw. Dahil meron pong ginagawa. No, lahat po tayo, we are apart. Tanong ko, ano ba ang pwede mong gawin para sa Panginoon? Meron ka bang talento na pwede bang ipagkaloob sa Panginoon? Maaari, meron. Hindi lang iisa. Ano ba yung pwede mong gawin para sa presensya ng Panginoon Diyos? Para sa kaluwalhatian ng Panginoon? Ano po yung pwede natin at kaya natin gawin para sa Kanya? So again, we are a living stone. Buhay na bato sa Panginoong Diyos. Dahil siya po ang gumawa niyan para sa atin. We are a royal priest and we are chosen by God. Pinili po tayo ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Bago po ako tumunta dyan, tuloy ko lang po, no, nakalagay po dito sa verse 6 ng chapter 2, for it stands in Scripture, ang sabi po dito, behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone chosen and precious, and whoever believes in Him will not be put to shame. Ang sinabi po dito sa salita ng Panginoon na kung sino daw po ang naniniwala at nanampalataya sa Panginoon na he will never be put to shame. Pero tingnan po natin ang sabi po dito sa verse 7, so the honor is for you who believe, but for those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone and a stone of stumbling and a rock of offense. Na ito pong cornerstone na ito, kung ikaw po ay nananampalataya sa Panginoon, yes, magiging maganda po ito sa iyo. Pero kung ang cornerstone na sinasabi ng Panginoong Diyos ay isasang tabi mo lang, babaliwalain mo, ano daw po ang mangyari sa iyo? It will become a stumbling block and a rock of offense. Nasubukan niyo na po bang matalisod? Ako po, naalala ko nung kwentong bata na naman. Nung bata pa po ako, no, pinaghahatid ako ng pagkain ng nanay ko dun po sa kapitbahay namin na tito ko naman, yung kapatid ng isa. At siyempre bago kumain niya, bago magtanghalian, hinatid ko na po yung pagkain. At nung pabalik na po ako, dala-dala ko yung pinaglagyan. Meron kaming aso. Yung aso po na kasi namin medyo matapang.
nakatali yung aso namin. At sanay na po kasi may nakatali yung aso namin dyan, tapos meron kaming nakaparada na yung jeep na pang pasada nandun sa bahay namin. Wala ka naman ibang dadaanan dito lang sa side na to, dun sa may aso namin. Nakaupo yung aso namin dyan. Sanay na ako dyan. Andyan yung aso, kilala naman ako niyan. Yung hakabang na akong ganyan, nung hakabang na po akong ganyan, yung aso po namin ay tumayo. At nung tumayo po siya, imbis na ako ay makalampas sa kanya, yun pong aking paa ay sumabit doon sa amin pong aso. Yung sa kadena ng aso. At nangyari po, doon sa may pintuan namin, bago pumasok, meron pong parang nakaangat, isang ganyan po kataas na harang doon sa pintuan namin. Alam niyo po nangyari? Natalisod po ako at bumagsak ako. At ang una pong tumama doon sa, bago dumating doon sa pintuan namin ay dito po sa ilalim ng aking chin. Na mamaya po pwede yung tignan. At nung tumama po ako doon, hindi lang po siya basta tumama. Lumabas po yung laman ko dito. Lumabas po yung laman ko dito at hindi naman po ako may magsabi sa mga magulang ko. Ginawa ko po noon, umakit lang ako sa kwarto namin. At nalagyan ko ng tissue. Titignan ko dyan isipin niyo po, siguro mga 10 years old ako dyan, nalagyan ko ng tissue. Hindi tumitigil yung dugo. Tapos tinatawag na ako ng nanay ko. Sabi, Jun, yun po ang palayo ko. Jun, kain na tayo. Hindi po ako lumalabas. Dahil nandun po yung, sinasabi ko, paano ko sasabihin yun, no? Na ganun po. Alam niyo, nalaman kasi nila, kasi yun pong dugo nandun sa lahat ng mga dinaanan ko. At dinala, lo and behold, no? Siyempre, nakita nila, yung nanay ko parang tumaas yung boss. Ano nangyari sa'yo? Nakita. Di ba, parang, pa. At nung dinala po ako sa ospital, tinanong ako nung doktor, sabi niya, kumain ka na ba? Hindi pa po. Ito yung tanghalian mo. No, at, parang mga 3-4 na stitch po yun nandito sa ilalim ng ko before. So, ganun po ang nangyayari sa buhay natin, mga kapatid. No, kapag tayo po ay wala po sa presensya ng Panginoong Diyos, na imbis na gawin mo siyang building blocks, isasantabi mo, ang sabi pagkabanggit po ni Peter, you're either going to build on it, or it would become a stumbling block para po sa iyo. Alam niyo po, sabi po in Matthew, sabi po ng Panginoong Diyos, sinasabi po ng Panginoon in chapter 20, in chapter 21, verse 42, sabi po ng Panginoon, Jesus said to them, have you never read in the scripture? So sabi po dyan, the stone that the builders rejected has become, hindi po. Kasi po dahil po siguro sa nag-uulan, nababasa po ng ulan. Ang sabi po ng Panginoong Diyos in here, the stone that the builders rejected has become the cornerstone. This was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. And sabi pa po ng Panginoong Diyos, therefore I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people producing its fruits. And the one who falls on the stone will be broken to pieces. And when it falls on anyone, it will crush him. Dalawang bagay po yung binanggit ng Panginoong Diyos. Itong cornerstone na to, kung tayo po ay magsusurrender sa Panginoong Diyos, no? Anyone who falls on this stone will be broken into pieces. Yun pong pagkabanggit doon na broken into pieces, hindi po yung pagkabanggit po dito na broken, hindi po ito in a bad way. Pero ito po yung bagay na kinakailangan natin gawin sa paglapit po natin sa Panginoong Diyos. Di ba po na kinakailangan po na tayo ay broken sa harapan po ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo, marami po tayong yung mga foundation na gusto po natin gawin, mga building blocks na ginagawa po natin sa ating buhay na minsan sinasabi mo, gusto kong maging foundation, Panginoon, ay aking relasyon, yung aking pamilya. Minsan the foundation that we have is yung knowledge or yung dunong na meron ako. Yung career na meron ako. Or maaring yung yaman na meron ako. That is the foundation that I'm going to build on. Pero sinasabi po ng salita ng Panginoon, we need to be broken sa harapan niya. Alam niyo po, di ba yung pong, sabi nga po, nung nabigyan po ako ng Lego, di ba yung mga Lego, pwede mo siyang ayusin kung anong gusto mo. Pero yun pong, yung Lego po, pag tinignan niya, meron po siyang set of design kung ano yung dapat niyang gawin. Diba? Yun yung model na kukopyahin mo. Minsan po, nagsasarili tayo, sarili natin, gusto ko, gagawin ko anong gusto ko. Pero ang Panginoon pong nakakaalam
ng gusto niya para sa buhay mo. Yung disenyo na gusto niyang gawin at gawing kawangis ka. So we need to be broken in the sight of God. No, and as we are broken in Him, siya po ang nagsasaayos ng ating mga buhay. Na minsan po, as we are being built into the foundation, kinakailangan niya mismo, minsan kinakailangan natin mismo kiskisin, o minsan tanggalan tayo ng mga sungay natin, o ng mga pangil na meron tayo sa Kanya. We're being broken and fashioned into the image and likeness of God. No, at doon po tayo pinagbibigkis ng Panginoon na inaayos niya ang bawat aspeto ng ating buhay. At kung hindi mo naman po gagawin yun, no, ang sabi po ng Panginoon dito, when it falls on anyone, it will crush him. Ano pang gusto natin? Tayo po ay iproseso ng Panginoon at maging maganda ang ating kalalagayan or yung judgment ng Panginoon later on that we will become crushed in Him. Na wala na po tayong pag-asa. We cannot be rebuilt anymore. That is my question to you, mga kapatid. That is the question that I would want to leave sa inyo. And again, the question is, to be or not to be? That is the question. Gusto po natin isuko ang ating mga buhay sa Panginoong Diyos or magsabi tayo. Sana po we follow the mandate that God has given to us. And in closing, it says in 1 Peter chapter 2, verse 10, once you were not a people, but now you are God's people. Once you have not received mercy, but now you have received mercy. We are privileged, mga kapatid, that we are able to know, we are able to listen to the Word of God. And it is up to us. Nasa inyo na lang po yan. It is not, hindi po ang mga nakatayo in front ang nagbabago sa atin, kundi ang Panginoon. But it is, ang trabaho po namin is ipaalam sa inyo na ito ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Ito ang mensahe ng Panginoong Diyos sa iyo. Do you want to be broken and be restored to Him? Or do you want to be crushed? It's up to us, mga kapatid. It is up to us. And I pray that we get to choose God and build our life on the Lord Jesus Christ because He is the cornerstone. He is our foundation. He is our hope. And He is our future. Tayo ba'y tumayo, tayo ba'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. We thank you, Lord. We thank you, Panginoong Diyos, that you have given your word, O Lord God, to us. That as a stumbling block, Panginoon, but something to be hopeful for. That, Lord, you have given us, Lord God, a role to become priests, Panginoon Diyos. You have chosen us to be holy and royal priesthood to you. You have saved us, Panginoon. We are living stones in you, Panginoon. And you have given us, Father, the mandate, Lord God, to go because you have chosen us. You have predestined us to have a good hope in the future. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. And may this word that we heard, Panginoon, to speak to us. May continue, Lord God, to bring life, hope, in the future to each and every one of us. Maraming salamat po, Panginoon. We thank you and we bless you. In the name of Jesus, we pray. Amen. Manatili po tayo sa presensya.